bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po ito. And I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned this SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito.
When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya umaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostil. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation
AMLAC bank inquiry and filing of freeze order petitions are for future. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin ang nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings, contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, gusto pa niya amyandahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin kong pinabubulaanan, ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z, classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Spratlys was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin.
kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China, yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President.